Nagsisimula ang palabas sa Osaka, Japan kung saan makikita ang isang ice cream truck na papunta sa kanyang destinasyon. Sa loob ng truck may isang babaeng nagngangalang Kate na naghahanda ng kanyang mga gamit, kasama ang isang lalaking nagngangalang Verek. Si Kate ay nakatanggap ng isang misyon na tapusin ang dalawang leader ng Yakuza gang sa Japan. Bago simulan ang kanyang misyon, binibigyan ng Verek si Kate ng kanyang paboritong inuming soda na tinatawag na Lemon Boom Boom. Pagdating sa locus yung bumaba si Kate sa truck at hinarap ang dalawang gwardya na sinasamantala ang isang distraction, mabilis niyang pinatamba ang mga ito. Pagkatapos ay naghanap si Kate ng angkop na lugar upang maisigawa ang kanyang plano. Sa ilang sandali matapos makita ni Kate ang isa sa kanyang mga target na lumalabas mula sa isang kotse, handa siyang kumilos ayon sa senyales ni Verek. Gayunpaman, nagulat siya dahil sa pagkakataong ito ang target ay kasama ang kanyang anak na babae na nagngangalang Annie. Sa kabila ng pagiging kilala si Kate bilang isang pinakamahusay sa baril ay may mahabagin na puso pa rin siya. Nag-aatubili siyang pumatay sa harap ng bata, ngunit sa pagpupumilit ni Verek ay nag-atubili siyang isagawa ang kanyang misyon. Samantala sa isa pang kotse na malapit sa isa pang target na pinangalan ng Kijima ay nakita na. Siya ay isang pinuno ng Yakuza gang at ang kanyang kapatid ay tinapos na ni Kate. Pakiramdam niya na ang kanyang buhay ay nasa panganib. Nagpa siya si Kijima na umalis sa lugar at iniwan ang kanyang pamangkin. Nasaksihan ni Annie na namatay ang kanyang ama, umiiyak ito sa tabi ng katawan ng kanyang ama. Si Kate ay labis na nagsisisi sa kanyang mga ginawa at piniling ipagpaliban ang kanyang misyon. Makalipas ang 10 buwan sa Tokyo, si Kate ay nagjo-jogging sa gabi nang hindi sinasadyang napadpad siya sa isang masayang pamilya. Ang mga eksinang ito ay nagudyok kay Kate na pag-isipang magretiro mula sa kanyang mapanganib na propesyon at gawain. Tinalakay niya ang kanyang pagnanais para sa isang normal na buhay kay Verek. At nagpapahayag ng kanyang pananabik para sa uri ng kaligayahan na nakikita niya sa iba. Gayunpaman si Verek ay naghinala na ang mga kaganapan sa Osaka 10 buwan na ang nakakaraan ay ang pangunahing dahilan sa likod nito na gustong magretiro ni Kate. Isang gabi, umiinom si Kate ng isang bote ng alak sa isang bar ng hotel kung saan siya tumutuloy. Nang biglang nagpakilala ang isang lalaki na nagngangalang Stephen at nauwi sila sa gabing magkasama sa kanyang silid sa hotel. Habang si Stephen ay nasa banyo, ay napansin ni Kate ang kanyang ID card at sinusubukang alalahanin ang kanyang address sa Shibuya. Ilang sandali matapos makatanggap si Kate ng mensahe na nagsasabi sa kanya na kumpletuhin ang kanyang misyon na tapusin si Kijima ng eksaktong 11 PM. Pagdating ni Kate sa lokasyon ay naghahanda siya para sa kanyang aksyon. Gayunpaman nang lumitaw ang kanyang pangunahing target si Kate ay biglang dumanas ng matinding pananakit ng ulo, dahilan upang hindi naging maayos ang kanyang pagbaril at natamaan lamang ang kamay ni Kijima. Pagkatapos ay si Kate ay nagpa siya na umalis ng gusali dahil sa lumalalang sakit ng kanyang ulo. Habang siya ay nagmamaneho palayo si Kate ay nawalan ng malay na humahantong sa isang pagbangga ng kanyang kotse. Pagkatapos nito ay naalala niya ang kanyang nakaraan na isiniwalat ang kanyang paglalakbay bilang isang ulila na pinalaki ni Verek upang maging isang malakas na babae mula pa pagkabata. Nang magkaroon ng malay si Kate sa ospital natuklasan ni Kate na nilason siya ni Stephen sa pamamagitan ng alak. Naalala ni Kate ang address ni Steven at nagplano ng paghihiganti laban sa kanya. Pinilit niya ang isang doktor na magbigay ng isang stimulant serum upang kontrahin ang lason sa kanyang katawan. Hindi nagtagal pagkatapos na harapin ni Kate si Stephen na umamin na siya ay inutusan ng isang nightclub manager na isang subordinate ng kanyang dating target na si Kijima. Pagkatapos ay iniulat niya na ang nangyari kay Verek na naghahanap ng karagdagang impormasyon. Tinanong ni Kate si Verek tungkol kay Keizo ang manager, nalaman niya na madalas silang nagtitipon sa isang lugar na tinatawag na Black Lizard. Bago gumawa si Kate ng kanyang mga aksyon huminto siya sa isang convenience store upang bumili ng flashlight na may mga spans para gamitin bilang silencer para sa kanyang pistol. Pagdating ni Kate sa Black Lizard, agad niyang binaril ang isa sa mga miyembro ng Yakuza. Ngunit hindi nagtagal ay naubusan siya ng mga bala na humahantong sa isang paghaharap. Hinarap ni Kate ang natitirang miyembro ng Yakuza upang magtanong ng ilang impormasyon mula sa kanya na malaman ang kinaroroonan ni Annie. Nanalaman niya na ang pamangkin ni Kijima na si Annie ay malamang nasa isang konsyerto. Pagdating sa konsyerto nakita ni Kate si Annie. Sa labas ng konsyerto ay inutusan ni Kate si Annie na tawagan si Kijima. Ngunit si Annie ay walang kontak kay Kijima, ngunit sinabi ni Kate na tawagan ang chief advisor ni Kijima na si Renji. Habang tinawagan ni Annie si Renji, si Kate ay kinuha ang telepono at sinabi kay Renji na kinuha niya si Annie. Hiniling niya kay Renji na makipagkita sa kanya sa Morika Market sa loob ng 1 oras. Si Kate pagkatapos ay dinala si Annie sa banyo kung saan nagpa siya si Kate na baguhin ang kanyang hitsura sa pamamagitan ng paggupit ng kanyang sariling buhok. Bago makipangkita kay Renji, ikinulong ni Kate si Annie sa banyo. Kasabay nito pinadala ni Renji ang kanyang subordinate na si Senzo para iligtas si Annie mula kay Kate.
Sa kanilang pagkikita tinanong ni Kate si Senzo tungkol kay Kijima. Samantala si Annie ay nagpupumilit na kumawala sa tape, ngunit nais ni Senzo na patayin si Annie. Buti na lang nakialam si Kate, at nagudyok sa kanya na alalahanin ang kanyang mga alaala noong siya ay isang ulila sa nakaraan. Pagkatapos ay dinala ni Kate si Annie, kung saan nalaman niya mula kay Annie ang tungkol sa kinaroroonan ni Renji at ang kanyang kasalukuyang papel na pinapalitan ang namatay na ama ni Annie sa Osaka. Pagkatapos ay inanyayahan ni Annie si Kate upang makilala ang kalaguyo ni Renji na si Jojima. Pagdating doon ay nagtutulungan silang dalawa para makalusot si Kate. Sa lugar na kinaroroonan ni Jojima si Annie ay nabuhusan ng dugo ni Jojima. Agad na naalala ni Annie ang pagkamatay ng kanyang ama sa Osaka. Pagkatapos ay nakahanap sila ng bakas at natagpuan ang kinaroroonan ni Renji sa pamamagitan ng telepono ni Jojima. Pagkatapos na malaman ang ruta ni Renji hinarang ni Annie ang kanyang sasakyan at agad na tinanong ni Kate ang tungkol sa kinaroroonan ni Kijima mula kay Ranji. Ilang sandali lamang matapos malaman ni Kate na si Kijima ay kadalasang pumupunta sa kanyang pamilya kapag siya ay nawawala. Ilang sandali pagkatapos nilang dalawa ay tumungo upang hanapin si Kijima. Bago umalis si Kate ay nakipag-ugnayan kay Verek para ipaalam sa kanya na natagpuan na niya kung saan si Kijima. Sa daan patuloy na tinutulungan ni Annie si Kate dahil sa hindi maganda ang kanyang kalagayan. Pagdating nila ay inutusan ni Kate si Annie na umalis at kalimutan ang lahat ng nasaksihan niya noong araw na iyon. Na nagbibigay katiyakan sa kanya na maaari pa rin siyang magkaroon ng normal na buhay tulad ng ibang mga bata na kaedad niya. Pagkatapos maghiwalay ng landas lalo pang lumala ang kondisyon ni Kate. Bago kumilos, tinurukan niya ang sarili ng isang stimulant. Hindi nagtagal matapos na makatagpo ni Kate si Kijima kung saan inonsulto ni Kijima si Kate sa pagsasabing isa lamang siyang sangla sa laro ng iba. At ang mga pangyayari sa Osaka ay hindi niya kasalanan, kundi resulta ng mga labanan sa kapangyarihan sa loob ng Yakuza. Napag-alaman na si Renji ay nahuhumaling sa pag-agaw ng kontrol sa Yakuza at humingi ng tulong kay Verek upang makamit ang kanyang mga ambisyon gamit si Kate bilang isang kasangkapan. Samantala dumating si Verek sa lugar at nagkaroon sila ng talakayan. Sa ilang sandali matapos ang mga putok ng baril na nagudyok kay Kate na lumabas para salubungin si Annie. Lumabas na sinabi ni Verek kay Annie na si Kate ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ama sa Osaka. Si Kate ay tila nabawi niya ang kanyang kamalayan na nagudyok sa kanya na alalahanin ang kanyang buong nakaraan. Sa ilang sandali pagkatapos dumating si Kijima at ibinigay sa kanya ang fallen stimulant. Samantala, dinala ni Verek si Annie sa isang lugar kung saan naroroon na si Renji. Pagkatapos ay inakusahan ni Verek si Renji ng paglason kay Kate nang walang pag-aproba mula sa kanya. Habang ipinagtanggol ni Renji ang kanyang sarili na ipinaliwanag na ginawa niya ito dahil sa takot na malantad ang kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ng ama ni Annie. Sa kabilang banda si Kate at si Kijima ay nasa isang sasakyan kung saan papunta sila para sunduin si Annie. Si Kijima saka nag-alok kay Kate ng paborito niyang inumin na lemon boom boom. Pagkarating nila sa lugar si Kate ay pumasok kasama ng mga subordinate ni Kijima. Si Verek ay handa sa pagdating ni Kate ay inutusan si Renji na harapin si Kijima. Samantala nagawang mahanap ni Kate si Annie na banihag ni Verek. Dito ipinaliwanag ni Verek kay Kate na siya ay isang mahalagang bahagi ng sistemang kinokontrol nito at hawak nito ang kanyang buhay, at agad na tinapos siya ni Kate. Sa isang hindi magandang kalagayan ay humingi ng paumanhin si Kate kay Annie kung saan pinatawad niya ito. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.